Yes, good morning po. So welcome po ulit, no? Dito sa ating Itulay. So matagal po tayong nagbakasyon. Medyo siguro nalimutan na natin yung mga ating mga nakaraang lesson. Pero huwag kayong mag-alala dahil i-recap natin ngayon dahil kasama siya doon sa lesson na gagawin natin para ma-deploy yung application, no, gamit ang ating remote desktop. Yan. So, good morning po sa lahat. Yan. Good morning sa mga magulang, sa mga guro, no, na nagtuturo ng computer system servicing o yung mga gustong matuto regarding doon sa ating uh, pag pag-aaral, no, ng computer system servicing. So, ang computer system servicing ay kasama doon sa kasama doon sa ina-assess ng TESDA, no? So, kailangan ay medyo may alam din tayo, no, na naiintindihan natin yung ating mga ginagawa, no, regarding doon sa ating sa pag-set up ng isang server. Yun. Okay? So, muli, ako si Tutor Lon from SDO Bataan. So, every Friday, no, from 9:40 to 10:20 a.m. So, dito sa ating sa DepEd, no, DepEd page, no, sa FB and then sa YouTube. Ayan. Good morning po kay Ma'am Lorna. Ayun. So, yun po, no, every Friday. So, nakaraang Friday, so medyo nagpahinga tayo, no? So, ngayon ay napakagandang Friday na naman, no, na i-actual natin, no? Madali natin matututunan kung paano siya ginagawa. Ito ay additional na kaalaman na lang sa paggamit ng server dahil tayo ay nasa week 8, no? Tayo ay nasa week 8 ngayon at ito yung dagdag na kaalaman natin para doon sa ating gagawin, no? Okay? Yan. Quarter 2, week 8, so deploy application using remote desktop services. So napakagandang topic, no? Napakagandang matutunan dahil usually ginagamit lang 'to ng mga IT, no? Pero bakit tinuturo natin sa mga estudyante at sa mga guro? Dahil pagka-graduate nila, so pwede na silang kung mapapasok sa malaking company, ay pwede na nating o sabing makipagsabayan, no? Doon sa mga IT or yung mga sa network administrator. So hindi lang ang trabaho nila ay more on sa ano lang yung mga maintenance lang. So pwedeng pumasok sila sa mga network administrator, ganyan, no? Good morning po kay Ma'am Cathy. Yan. And Ma'am Lorna. So, yun po, no? So, paano siya ginagawa yung pag-deploy ng application, no, gamit yung remote desktop? Saka ano ba yung mga advantage niya bakit ginagamit natin to? So, number one advantage ng paggamit ng remote application ay dahil lahat tayo ngayon ay naka-work from home karamihan, no? Or ginagamit natin to dun sa ibang mga branches o sa mga company na may mga branches. Kung ang network nila ay wide area network, no? Hindi mo na kailangan installan ng application yung computer 1, computer 2, computer 3. So mag-a-access lang sila doon sa ating server using the remote desktop services remote app. Di ba? Yan. So, ano ba yung expect natin?
Siyempre, matutunan natin kung paano tayo magde-deploy ng application using the remote desktop services remote app. No? Sabihin remote app, remote application. Pag sinabing remote, ay pwede mo siyang ma-access kahit saan. Ano po? Ganun po iyon. Okay? Yan. Alamin muna natin kung ano yung ating remote app. So yung remote app daw is a virtual application solution that allows user to run Windows-based application regardless of what operating system they are using. So napakaganda na po. Dahil unang-una, makakagamit tayo ng application kahit na ang gamit natin any operating system. So usually kasi mga ginagamit natin mga application ay mga Windows-based, di ba, application? So magagamit natin yung application na yun kahit ano yung operating system natin dahil doon sa ating remote application. Dahil i-access mo lang naman siya through remotely, then magagamit mo na siya. No? So it allows user to launch virtual application from server that appears on their computer as if it is installed locally, no? So ang akala natin ay naka-install lang siya sa mga computer natin, no, usually sa mga supermarket na ginagamit, lalo pag malaking supermarket. Yung akala natin pagpasok natin doon sa counter, magbabayad tayo ng ating mga pinamili, ay akala natin naka-install doon yung application, no? Yung pala ay naka-install siya doon sa ating server na nire-remote lang o ginagamit lang siya through sa network. So kahit magka-problema yung PC na yon, no? At palitan ng bagong PC, kukonek lang sa domain at okay na naman siya. Di ba? So ayun yung napakalaking advantage sa paggamit ng ating remote application. Ito pa yung mga benefits niya, no? Ayun pala yun, no? Ayan. Benefits niya ay simplified administration. Bakit tinawag na simplified? So dahil kukunik ka lang sa kanya, no? Once na nag-update ako, hindi ko na i-update yung aking mga PC. So halimbawa, maraming branches yung aming company ng padala center, no? Ay may pagbabago doon sa program na ginagamit. So lahat ba ng branches ay lalagyan ko ng update isa-isa, no? So hindi na ganoon. Ang mangyayari ay i-access lang nila through remotely yung server. Yeah? So halimbawa sa lab, sa computer lab na ginagamit, no, hindi na ako mag-a-assign ng application na iisa-isahin ko pa, no? Kung 100 PC 'yon at iisa-isahin ko yung mga application na ilagay sa kanya, ay medyo matagal. At pag nagka-problema yung PC na 'yon, ipo-format na naman, lalagyan na naman ng application, lalagyan ng updates, lalagyan ng kung ano-ano. So medyo matagal ang process, no? Bilang isang network administrator, dapat alam na natin, no, yung mga possible na mangyayari. Usually ginagamit yung mga remote app, ayun nga, sa mga express padala, sa mga bank, no? Ginagamit siya. So mag-access ka lang doon sa application na nandoon doon sa server. So mamaya magka-sample tayo na kunwari ay mayroon tayong application na i-remote, no? Na kunwari ay yung computer na yun ay nanggaling pa sa 10th floor o sa kabilang building pa nanggaling at kailangan nyo ng application na gagamitin. Okay? Yan. So, another benefits niyan, so allow remote user to
conduit to access corporate resources without running an actual application of their own PC across a wide area network. Ayun yung binabanggit ko kanina. So, pwede kong ma-access, no? Yung application na yon kahit ang server nila ay nasa Manila or ang server nila ay nasa ibang lugar. So, ganun, no? Kung napansin natin, hinulog yung pera sa Manila at pagdating sa probinsya, nandoon na kagad, no? Nakikita na kagad doon sa ating nakita niya na kagad doon sa computer na nagpadala nga, na pinadala ka nga ng pera. No? Ibig sabihin, naka-remote yung ating mga PC ginagamit. No? Meron silang isang application lang na ginagamit na nandoon sa kanilang server. Yan. So, medyo lumilinaw na ba? Yan. Siyempre, yung another benefits niya, yung less na risk ng user PC, no? Na masira. Kasi, no, sa mga business function, yung data ay ini-install na ron sa central corporate server. So, hindi na sa mga computer naka-install yan, no? Lagi siya naka-install sa mga corporate server, kaya ang ating application na ginagamit ay nasa server. Para once na nag-save ka, automatic pupunta yan doon sa kanilang server. So, hindi na rin sa computer. Ayun nga binabanggit ko kaninang mga advantage, no? Dahil unang-una, once na nagka-problema yung PC na yan, at wala kang backup dyan, ayun na. No? Magkaka-problema na tayo. Pero kung ang mga application niyan ay naka-remote kayo, no? At merong server na ginagamit, kahit anong mangyari diyan sa computer na yan, hindi ko na po problemahin. Magpapalit lang ako ng hard disk na may operating system kahit wala naka-install na application na ginagamit para doon sa halimbawa POS, no? Kahit walang ganong application ay pwede ko siyang magamit. Mabilisan. Okay? So, yun. So, start tayo. So, recap tayo ng pagkakabit ng remote desktop. No? Kung nalimutan nyo na yung remote desktop nung nakaraang mga session natin o mga tutorial lesson natin, ay ibabalik natin at dadagdagan natin papaano siya makakapag-deploy ng application remotely. Yan. So, unang-una, doon sa ilalim ng sa ating taskbar ay may nakalagay na yung server manager, no? So, ayun sa ilalim, yung server manager natin. Then, mag-a-add lang tayo ng roles. So, natatandaan pa ba? So, mag-a-add tayo ng roles. Then, click lang natin yung ating next. No? Then after nyan, hahanapin lang natin yung ating remote desktop services. Ayan. No? Checkan lang natin. So, ayun. Remote desktop services. So, recap lang itong nakaraang lesson. No? Pero kung hindi nyo na, kung hindi natin na nasundan, ay ito na yun, no? At pwede natin balikan. Sabi, ang remote desktop daw natin ay terminal services dati. So, nung Windows 2008, Windows Server 2008, ang tawag sa kanya ay terminal services. Pero ngayon may R2, ang tawag na sa kanya ay remote desktop services. No? So, check lang natin, then click next. So, tatanong niyo tayo, introduction to remote desktop services. Then, next lang tayo. Then, check natin yung remote desktop session host. So, siya yung mag-host, no? Para mapuntahan natin
o ma-remote natin yung ating mga client. Then, so papa-install siya. Install remote desktop session host. Anyway, not recommended. So, i-install natin. Then, add required role services. Nung na-click ko na ito remote desktop web access. So, hindi ko lang siya na-checkan. So, ano-ano yung checkan natin? So, yung remote desktop session host, saka yung remote desktop web access. Bakit kailangan natin ng web access? So, dahil nga remotely siya, no? Remotely, ay pwede natin siyang i-access remotely through internet. No? Pwede natin siyang i-access through internet. Then, after nyan ay yung application, ma-access na natin. So, walang iniwan yan doon sa sinabi ko kanina sa mga padala, sa mga express padala. Ganun yung ginagamit, no? Na remote desktop na web access. Dahil gagamit sila ng internet para ma-access yung server sa Manila, sa Makati. At automatic, pag binuksan nila yung application at makikita nila yung record mo nandoon. Ayun ang ginagamit nila. No? So, i-install natin yung remote desktop session host and remote desktop web access. Ayan. So, yun. No? Install lang. Then, doon sa web access natin, web server IIS, add required role services. Ayan. No? Then, after nyan, application compatibility, then next lang tayo. Then, wag mo na tayo mag-require, no? Wag mo na tayo mag-require ng network level dahil may time kasi na baka hindi connect sa practice, no? So, yung ginagamit natin yung sa practice na ginagawa natin, ang ginagamit ko ay yung virtual box, no? Para maipakita ko sa inyo at magawa natin. So, tinakil natin yan nung last time na session natin dito sa Itolay tutorial. So, yun last topic natin, no? So, do not require. Then, next lang tayo. Then, configure natin later, no? Then, next lang. Then, tatanungin niya tayo. No? Select user group. So, kung sino-sino yung maka-allow, maka-access doon sa ating remote desktop session. So, dahil ako yung administrator, no? Nilagay ko na yung pangalan ko. So, gumawa ako sa user, na mamaya makikita nyo paano gumagawa ng user at paano gumawa ng organizational unit. So, natakal na rin natin yan ng mga naunang mga session natin dito sa Itolay. So, i-recap na rin natin dahil baka nalimutan na natin, no? Okay? So, nilagay ko lang yung aking user. Ako yon, no? Then, next lang. Then, audio and video playback and desktop composition. Check lang natin. Then, next. Then, next lang. Introduction to web server IIS. Ito na yung pag-setup natin ng web server. Then, after nyan, wala na tayong gagalawin dyan, no? Magna-next na lang tayo. Okay? Then, install na. Di ba madali lang? So, yun, no? So, after mag-install, then, pag kinlose natin yan, ay magre-restart. Ayan, no? Sabi niya, do you want to restart? Oh, yes tayo. Okay.
So, after mag-restart, babalik yan doon sa ating, dahil nag-restart yung ating server, no? Maglalagin ulit tayo, no? Administrator, saka yung ginawa nating password sa domain. So, after natin mag-login, so mag-i-install pa rin siya. Then, close na natin, no? Okay. So, after natin ma-install using the server manager, so i-allow naman natin doon sa ating local security policy, no? Para i-allow niya kung sino-sino makaka-access doon sa ating remote desktop. Okay? So, sulat administrative tools, local security policy, then user rights assignment. User rights assignment, then allow log on through remote desktop services. Okay? Yan. Then, i-allow ko ngayon doon yung username ko na naman. No? Bakit username kong ilalagay? Dahil sinisimulan pa lang natin that ako yung administrator. No? Pagka kayo ang administrator, yung account yung ilalagay nyo. So, hindi po pwedeng ilagay natin yung account ng ating mga client. No? Yung account natin ang ilalagay natin dahil ikaw ang administrator. Okay? Yan. So, tinype ko lang yung, nag-add lang ako. Then, tinype ko lang yung pangalan ko. Then, check name. Lumabas na yung loan@onhsp.local. So, yung ONHSP stands for Orani National High School Parang-Palang. Yan. Ayun po yung school namin. Saan ako nag-work. Yan. Dito rin po sa Bataan. Okay? Okay natin. Then, ayun na siya, no? Na-add ko na. Then, after ma-add, so, punta tayo ng computer, right-click, properties. Then, punta tayo ng remote setting. Okay, nasusundan? Remote settings, i-add ulit natin o i-allow natin sino ba yung gagamit ng ating remote desktop services. So, mamimili tayo ng user. So, ang user na gagamitin natin ay, syempre, yung administrator na naman. No? Na tayo yun. So, ayun ulit siya. No? Then, after nyan, okay. Then, okay lang. So, ano-ano yung mga di-deploy natin? Ito na. No, kunwari, naka-install kasi rin sa aking Windows Server 2008 R2 ay yung Access 2013, Excel. So, yung PowerPoint, no? Doon sa ating client ay wala siyang naka-install. No? So, ito yung ating, close ko muna siya para lang makita nyo. So, walang naka-install, no? Na kahit ano, wala siya naka-install sa ating client. So, mamaya, i-deploy natin itong mga nandito, no? Para ma-access niya through remotely. Okay? So, punta ako ng administrative tools, remote desktop services. Okay na susundan. Then, remote app manager. Ay. Wala. So, hindi ko siya malakihan. Yan. No? Administrative tools, remote desktop services, remote app manager.
Okay? Then, after ng remote app manager, so ilalagay natin dito yung ating mga i-deploy, no? Naka-install dun sa aking server. Ilalagay ko siya dito. So, pupunta ako sa Add Remote App Program. Kung nakikita ba? Ay. So, hindi ko siya malakihan. No? So, yun, no? So, Add Remote App Program ay na-click natin para magkaroon tayo ng mga naka-install na ilalagay dito sa ating i-deploy na application. So, na-click ko na siya, Add Remote Application, then welcome to the Remote App Wizard. Then, next lang. So, ang sinample ko doon sa ating remote desktop kanina ay sa client, no, na mabibigyan niya yung Outlook, PowerPoint, and Publisher. Okay? Then, next lang tayo. So, yun, no? So, yun. So, tatanungin niya tayo. So, nung natanong na niya tayo na kung ano-ano mga application, ay i-click lang natin yung finish, then ayun na siya. Yung mga i-deploy natin, no? Then, once na na-deploy na yan, saan tayo pupunta? So, pupunta tayo ngayon, gagawa natin siya ng create a Windows installer package. No? So, ayan. So, i-highlight natin. Then, create Windows installer package. So, gagawa natin siya ng installer package, no? So, di ba tinalakay na rin natin o napag-aralan na natin yung paggamit ng GPO sa pag-deploy ng application? Na mga ang extension niya ay .msi. So lahat na naka-install sa atin na i-deploy, once na na-install ay gagawa niya ng .msi na file name o extension name pala, na. So create Windows installer package. Then next lang tayo. Then, yung location kung saan natin ilalagay. Then, next. Then, yung shortcut niya, no? Desktop, Start Menu, and Associate Client Extension. So, pwede siya ma-install sa remote programs. Pwedeng magkaroon ng shortcut sa desktop. Pero ang gagawin natin mamaya ay i-access natin siya sa browser. No? Para makita natin sa simulation, no? Paano ginagamit ang web server gamit si remote app. Yan. Then next lang tayo. Then finish. Ayun siya. No? Nagawa niya ng package. Then doon na tayo sa client side. No? Dahil connected naman tayo kay domain, so, ganun din, lalagay din natin siya sa yung remote settings niya, lalagyan din natin ang user natin. No? So, properties, remote settings, so, administrator password ng ating domain, then, allow, no? Then, select user. Lalagay ko ulit yung aking username, no, dahil ako administrator, then add lang, then okay. Okay. So, once na na-add na natin, so i-access natin ang ating server through browser, no? So, sa Internet Explorer natin, so, ang IP address ng server natin ay 192.168.1.3. Then, RD, then web. Ibig sabihin, remote desktop, web.
no? So ayan yung kanyang address. So once na-connect na siya, ay, yan. Once na-connect na siya, lalabas ngayon yan yung certificate security, no? Continue to this website, not recommended, so continue tayo. So ayun na siya, no? Remote desktop services default connection. So na-access na natin siya through sa ano, no? Na-access natin siya through sa browser. So kung lalagyan natin ng internet, kung nakakonect sa internet ito, so magbabago lang yung IP address na itatype natin, no? Yung kung ano yung DNS, no? Yung DNS ng ating internet na server, no, ayun lang itatype natin. So halimbawa, nakakonect tayo sa network sa Manila, yung IP address ng kanilang server ng galing sa internet, no? Ayun ang tatawagin natin dito. Pero dahil ay nasa virtual box lang tayo at maliit lang ating connection, so ayun yung simulation natin, no? So domain username, password, yun, administrator password ulit, then eto na siya, no? Yung ating mga remote app program. No, Access, Excel, Outlook, Paint, PowerPoint, and Publisher. So, nung i-click ko na ngayon si Publisher, so tanda natin na walang naka-install, no, doon sa ating doon sa ating sa client side, no, walang naka-install na kahit ano. So naka-login lang tayo sa domain. So magla-login tayo. So pinili ko yung publisher, then connect, then administrator, no? Then okay lang natin. So ayun na yung publisher natin. Na nanggaling doon kay server, kung mapapansin nyo, administrator@onhshp.local. Ito yung ating domain. Nasundan? Na-remote natin yung ating application, no? Hindi natin in-install doon sa ginagamit nating computer. So, ano yung kagandahan sa kanya? Hindi na natin i-install doon sa ating computer, no? Kahit naka-laptop ako, kailangan ko ng program na ganon, access ko lang ang server, bibigyan niya ako ng application. Hindi ko na kailangan may dala akong DVD, na i-install ko ron dahil sa company ang kailangan namin. So hindi, no? I-access lang siya through ano natin, no, doon sa ating remote, no? Remote natin. Okay? So try natin. So doon sa ating server, so magi-deploy ako ngayon ng deploy tayo ng ibang software, no, application. So, alam muna natin ito. So, ayan. So, remove muna natin. Ako kunwari ay, ayan. So, kukunik ako doon sa ating add remote app program, then next. So halimbawa, no, maglalagay ako ng 2013 na access lang. Then next, finish. So ayun siya. Click ko, then create a Windows installer package. Then next. Okay? Then, next lang ako, ang server ko SRB onhshp.local. Next lang ako, then click yung desktop, associate, and next. Okay? Then finish lang. So, ano doon na yung aking access, no? So, tatlo na sila, access. So, punta na ako doon sa aking client, computer.
So ito na siya. So ang gagawin ko lang yung aking browser. So tandaan natin ang IP address ko ay ang IP address ko ay ayan, no? .3 ang aking IP address ng server. So tatawagin ko lang siya sa aking web. Pero kung nakakonect sa internet yan, kahit malayo ay ma-access natin. So 192.168.1.3 then yung RD web. Try natin, no? Kung ko-connect siya. So yun, certificate error, continue this okay, no? Connect. Then administrator, then password. Okay, ayun na yung access natin, no? Di ba? Ayun na kagad yung ating access. Okay? Ayan. So, muli po, ako po si Tutor Lon from SDO Bataan. Ayan. So, abangan niyo po ulit ako every Friday from 9:40 to 10:20. So, mapapanood po tayo dito sa Facebook Live ng DepEd and sa YouTube channel po ng DepEd. So, bago po tayo magtapos, ito po ang team, Tutor Pau, Tutor I, Tutor Bell, ako po si Tutor Lon. So, ito po, no? So, base dun sa DOH Memorandum Number 2022-0041, so I strongly support pediatric vaccination against COVID-19. Ayan. Then, National Arts Month 2022, no, Pag-asa, February 12 to 19 and 26 from 9 a.m. to 12 noon. So, thank you rin po, Sir Neil. Ayan. So, National Arts Month for kinder to grade 1 to 3. So, music, physical education, arts. For 4 to 6 naman, music, no? Physical education and arts. For junior and senior high school naman, music, physical education ulit, and arts. Ayan. So, feedback tayo, no? So, ito ang feedback form natin. Ayan. So, thank you, no? So, abangan nyo ang third quarter natin. So, ang third quarter natin ay medyo mag-upgrade tayo, no? From Windows Server 2008, no? Dahil medyo luma na ang paggamit ng Windows 2008, R2, at yung client niyan ay wala na support ng Microsoft, ay gagamit na tayo ng Windows Server 2012 or Windows Server 2016 para ang maging client natin yung naman ngayon, no, na Windows 10. Okay? So, thank you po. So, God bless po sa ating lahat. And up next po, Tutor Pau, .NET, no? Programming. Thank you po at marami pong salamat.